Naomi, ano yan? Iipon mo? Kaya mo ba? Hindi ka nilalamig? Ayun o. At dahil may handaan dito, dahil birthday ni Naomi, ayan, nagluluto tayo ng belly tsaka pinaputok na tilapia. So ayan yung belly natin, umiikot dahan-dahan. And first time kong ginawa to, or first time kong ginawa yung niluto tong ganitong klase dito, or first time kong ginamit pala, sorry, etong yung rotating machine na yan. Lagi lang ako ihaw kasi meron siya yan, no? Bukas yan, mainit yan. At iwan natin siya for about 1 hour. Balikan natin. Parang nabababaan ako sa temperature eh, pero bago pa lang naman. Ayan siya, oh. Ayan, umiikot naman siya. So yun, lagyan ko lang ng konting ano kasi tumutulo pala, foil para pansalo ng oil. You know, hi Rain. Laki ng bike mo ah. Tingnan natin. Luto na ba siya? Uy, maganda na kulay niya. Nagsisisling-sisling pa oh. Yung mga tilapia natin dyan, pumutok na ba yan? Kabila. Uy! Hi Naomi. Sunduin ko lang si Mami. Ganda na, konti pa. Hinango na natin yung tilapia. At ngayon naman ay nag-ihaw tayo ng pork chop. Ayan siya. Buti nasaluhan ko na ganito kasi puro mantika talaga oh. Ayan na, pork chop naman. You know, lechon natin oh, very good. First time, pwede. 1 hour and 30 minutes ko siya iniiwan. Okay, let's put ourselves in the presence of the Lord. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord. Maraming salamat po sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po sa kaarawan ni Naomi. Pagpalain niyo po siya hanggang sa paglaki po niya, Panginoon. Gabayin niyo po siya, Lord. At ganoon din po ang kanyang mga pangarap sa buhay. Nawa po ay kanyang makamtan. At enjoy po niya ang buhay kalenda, Panginoon. Salamat po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan na, birthday. Blow, 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 blow. Yay! Hello, hello. Sundo na, sundo. What? Maybe I confused this before. Pasok po. Ayan na pala. Oh, you know. Hi. Pwede sa likod. Oh, you know. Napakasarap naman ng Shanghai. Pinarating ka. Ayan, wait lang. Naomi, what did you say? Oh, what did you say? Ay! Okay, hug daw, hug. Oh, wow, thank you po. Ang daming gift niya yung ito. Oh, tapos meron pa dito. Ayan na, dumating na ang mga pangmalakasan ng A&W Rocky Mountain House. Wala ulo hanggang sulo. Wala ulo hanggang sulo. At pasensya na kayo, maliit ang lugar namin. Okay lang. Ayan. Bro? Pagtagdag ka ng 10. Oh, no? Meron pa, meron ha. Ala, mag-ano niyo man? Maraming salamat sa pagpunta. Naomi, are you happy? Mga Sharon, sabihin yan. Ha?
Sharon yan. Siyempre, hindi naman mauubos yan. Kaya, blessings ibigay ng lahat. Yan. Amit na Diba, wala na pang nito. Para kayo dyan. Thank you. Thank you, kuya. The best ka. Boss, thank you ha. Isa lang yung inuno mo ha. Thank you everyone for the gift. God bless. So, yan na boys and girls, kaharap ko na itong mga kids at ngayon ko lang sasabihin sa harapan nila kung ano yung balita. Kasi ngayon kaharap kayo at first time din nila maririnig. So, tingnan natin yung reaction nila. So, God is good, unang-una. Kasi alam mo, sabi ko nga, si Lord talaga, ibe-bless ka niya ng good problem. Papipiliin ka niya. Kasi, pumunta po ako doon, no, sa lugar na yon para mag-apply at maghanap ng trabaho. Ito na nga. So, nagkaroon tayo ng magandang balita kasi, boys and girls, dalawa po yung nag-hire kay Daddy. Yan na. Dalawa yung nag-hire kay Daddy, kay Randy Boy. So, yung isa, job offer, bibigyan niya ako. Okay, pakinggan nyo ha. Job offer. Ito ay yung isang kainan na sikat. Nung ni-interview si Daddy, parang normal lang, hindi naman ako kinakabahan. Yabang eh, no? Hindi, talagang seriously. Kasi sinasabi ko naman talaga yung experience ko. Tinatanong ko ano yung mga experience ko. Kinukwento ko lang. Ang nangyayari sa interview nun, kwento na lang. Kasi marami akong past work eh. O, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari dito? So, kwento na lang. So, natuwa sila. Inofferan nila ako. O, ito, job offer, ganyan, ganyan. Ito kailangan mo rito. O, sige, tutulungan ka namin para magkaroon ng kanang PR. Company number 1 yan. Kasi company number 1 to. So, syempre, job offer lang siya. Okay na rin naman yun. Pero, syempre, susulitin ko, sinulit ko talaga yung 1 week dun na pag i-stay namin ni Mami. Ngayon, ito na. May nahanap ako isang employer. Napakabait. Kaso nga lang, ano siya, 78 years old. Oh, so, mali lang taon? 78 years old. Local, ano siya, Canadian. May-ari siya ng local restaurant. Pero imagine mo, 78 years old na yun, ha? Ang lakas niya. Nakakapag-kitchen siya, nakakapag-lakad siya, mabilis siya maglakad. Ganun siya. Ang problema niya, yung kamay niya. Yung kamay niya, hindi na siya makabuhat ng pan. Pag maghihiwa siya, sumasakit yung thumb, dito yung thumb niya. So ngayon, na-interview niya ako. So sabi niya, gusto mo ba testingin kita? So, yun, siyempre, boys and girls, tayo naman. Alam nga naman, hindi tayo magpa-testing. Nagpa-testing ako for, parang unpaid training ng 3 hours. Para lang makita niya ako sa kitchen. Sige, total, parang ang tawag doon, try out. Unpaid yun. Unpaid yun, training. Sinabi niya saan gusto mo, tingnan natin kung yung galaw mo sa kitchen. Yun lang din naman, nagluto kami may umorder ng mga burger, may umorder ng ham, may umorder ng mga, niluluto ko sa A&W, mga bacon and eggs, mga ganyan. So, nakatulong din naman. Ang pagkakaiba dito, meron silang pizza sa menu, which is yun ang bago sa akin, boys and girls. Wala akong background nun. Well, naging honest naman ako sa kanya. So, if ever, you can see in my resume, kung ganun, na I don't have any background in pizza. Sabi niya, don't worry, yan, ititrain ko sa'yo. Yan. Tapos, nung natapos, so training natapos, okay. Minessage niya ako nung kinagabihan. Sabi niya, anong kailangan mo para magstay? Sinabi ko, kailangan ko ng LMIA.
So, kasi ganito yung permit ko hanggang February. So, nag-usap sila in front of me. Talagang, paano, matutulong kaya ba natin itong ano? So, sabi nila, first time namin kukuha ng LMIA, pero interested kami tulungan ka. So, tumawag sila ng lawyer, nagtanong kung paano, in front of me rin, at process, ganun. Okay, sabi niya ganun. Okay, I think lahat ng requirements na kailangan dun sa government, meron kami. Running na yung business, ganun, bla bla bla. Ang problema ko ngayon, boys and girls, at ang problema ko ngayon, problema ni Daddy Kids, ang Lamia posting ay 1 month. Makuha ng 1 month or 2 months, sabihin na natin. Correct me if I'm wrong, paki-comment po down below, no? 1 month or 2 months. Tapos, ang Lamia ngayon ay 10 months, 1 year, bago lumabas. I don't know, hindi ko alam ulit. Paki-comment ulit kung ilang buwan bago lumabas. Pero, ang maganda naman, once na nakapag-apply sila, may application number yon, pwede mo i-attach dun sa renewal ng permit. Ng work permit. Or ng stay natin. Implied. Hindi na siya implied kung may Lamia. Dun sa isa, job offer, implied lang tayo dun sa store number 1. Okay. Sa store number 2, with Lamia, kaso nga lang, aantayin ko yung 2 months. Which is, sa February po ako matatapos, boys and girls. December, January, December, mababa, post niya, sabi niya, I will post 8 next week. Kasi Friday kami nag-usap Kinabukasan, naalis na ako. Naomi, doon ka, birthday girl. Happy birthday, Naomi. Thank you. Happy birthday. Thank you very much. Wow, gumagano'n pa. Very much. Si job offer implied, tapos si LMIA, extension ng mga ganda yon. Kaso nga lang, wala pa yung on hand. Hindi pa nila on hand yun. Nagigets nyo? Pangako pa lang, i-apply pa lang nila. Kay company number 2. Kay company number 2. Pero ako para sa akin, mas komportable ako kay LMIA. Kasi mas maganda talaga yun. Kasi yung pang panatag na loob. Itong si job offer naman, implied status tayo. Pero ang maganda sa kanila at naka-implied status tayo. Ibig kasi may sabihin, boys and girls, na implied, maintain status. So kung ano yung status ko ngayon, yung pa rin status ko hanggat the decision has been made. Pwede tayo ma-PR within 6 months. Or pwede tayo, sorry. Correct, mali. Pwede po kaming ma-invite within 6 months dun sa lugar na yun. Again, hindi po siguradong mabibigyan ng invitation to apply to PR, pero mas malaki po yung possibility at mas malaki po yung chance kumpara po dito sa trabaho ko ngayon kung i-implied status ko rin po. Kasi dito ay rural area, wala pa pong, tapos sa Alberta, napakabihira pong nominate ng katulad po naming skilled worker. At ang good news, kids, food service supervisor din yung ibibigay na title sa akin. Sa LMIA. Sa parehas. LMIA tsaka sa job offer. Dun sa store number 1, store number 2. So, ngayon, ang problema ni Daddy, kaya sinasabi ko na good problem, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. At si Lord, pag nagbigay talaga ng solusyon, papipiliin ka. Kung ano ba talaga, ito anak, nahihirapan ka ba ito? Ito ang sagot sa problema mo, kaso nga lang, mamili ka. So, ayan. Yun po ang storya at yun po ang nangyari sa amin sa biyahe ni Ona Girl. Ang isa pong sigurado ay lilipat po kami ng probinsya. Ayun po ang pag-uusapan namin. Is it like sure? It's sure kasi wala na... You're only choosing from those 2 options. Wala kang isa pang option. Wala pag-asa sa... Well, meron kung matutuloy yung pinasahan mo. Yun. So, yun ang magpapa-stay lang sa akin dito. Pero ngayon, ang pinuntahan namin ay positive kasi nakakita ko ng trabaho ron. Parehas may offer. Hindi ko lang alam kung ano yung
matatanggapin. Can you do both? No. Why? Kasi Pag LMIA, magiging close work permit ako pag LMIA. Pwede ka Tsaka 45 minutes away ang bawat isa. Buti kung sa town lang na to, like, for example, NW and Shell, yan, pwede yun. Kaso magkaiba. So, yun. At yung basketball player natin na varsity, lilipat. Si ate siya there's another story to tell for her document, boys and girls, kasi 22 years old na po siya next year. Wow, 22 ka na? Oh my goodness. So, may iba pong plano si Lord sa kanya. At sa iba kong vlog po ikukwento yun. Oh my part 2. So, ayan. Sa tingin nyo? Kayo. Anong masasabi mo muna, Ross? Wala. Ha? Wala. Sa tingin mo, ano yung option number 1? Yung option job offer o yung LMIA na nangako lang? Doon ako sa company 1. Company 1. May? Anong masasabi ko? Thank you, Lord. Ewan ko yung job offer kasi diretso na sa application for PR. Si LMIA... Actually, not necessarily kasi wala akong experience sa province na yun. So, I need to still wait to 6 months. 6 months. Kailangan ko magpahinog ng 6 months. Kasi iba eh. Hindi siya tulad dito sa... Ano magagawa ng job offer? Mare-renew niyo ba yung permit? Hindi. Yun lang yung kailangan. Hindi ko na kailangan ng LMIA. Kasi dito, sa Alberta, parang kailangan mo ng LMIA to apply PR. Not unless express entry yung gagamitin mo. Hindi, kasi di ba yung issue is i-renew yung permit? I-renew yung permit. Tama. So, mare-renew ba nung job offer? Hindi. Permit mo? Hindi. So, paano ka magsistay kung mag-a-ask? Maintain status, implied status. Tapos hanggang pag nahinog tayo, pag nahinog na yun, kasi syempre tatakbo ng 4 na buwan yun. Ng 6 na buwan mahigit. So, and dun sa probinsya na yun, ang daming skilled workers. Sa ngayon, na PPR. So like let's say after that 6 months, technically expired na yung work permit, pero maintained status ka lang. And then after that 6 months, pwede ka... Well, hindi ko pa rin, ito mahirap sa implied status. Hindi natin alam kung lalabas siya within a month, within 3 months, within 6 months, within 8 months. Pero sa ngayon, ang basahan, bago bumalik yung papers, is 8 months. Which is over na tayo sa 6 months. Plus yung remaining 2 months ko pa, bali 10 months. Pero it's very, very close, very, very tight. Sa implied. Si LMIA naman kasi. Si LMIA naman, buzzer beater din. Kasi, mas matagal sa LMIA, hindi ba? hindi, pero basta may application letter siya or number, pwede kong gamitin yun. Kaso kukuha pa lang sila ng LMIA, wala pang on hand. Wala pa. So, magja-job posting pa lang sila. Tapos pag on hand na nila, tsaka pa lang nila isasubmit ng pangalan mo. Which is another... Hindi, yun nga, pagka nasabit na nila yun sa... ano ka na, implied? No, pag sinabit nila yun, application number na yun. O kaya So, pwede ko na ipasa yun. Ano na yun, matic 2 years na yun na extension. So, all you need is the... Pero ang ganda kasi ng offer doon sa option number 1, sa job number 1. Paano yung PR-wise pag may LMIA? Well, another 2 years. Siguro naman yung another 2 years na extension na yun. 2 years ba? Di ba 1 year na lang? Or iba dun? Ewan ko, parang iba daw dun eh. Parang 2 years daw dun eh. Kasi usually ba 1 year lang pag ano rin. So yun. Kumbaga parang... Which, alin ba yung, ano bang, parang ano siya eh, ano ba yung priority mo? Ma-extend? Or gusto mo? Ang priority ko ma-PR. Ayun na nga. Kasi parang yung option 1 mo, parang maintain status, pero nagka-count ka na ng months to apply for PR. And then yung LMIA, you need to wait for the LMIA first before you can submit the PR application. So parehas siya.
Medyo, sa totoo lang, boys and girls, And, may, ano pa ba yun? Parang, medyo late may na. chance ba na hindi ma-approve yung company na yun na magkaroon Yes. ng LMIA? Yes. That's another risk that you need to consider. Yes, Kasi yes. paano kung hindi sila na-approve ng LMIA? So, yun ang mga chances na... Pero, tandaan nyo, ang application ng LMIA umaabot ng 1 year, 10 months. For the company or for you? For the company. O, Sa tingnan saan. mo. Pero, ganito yun eh. May extension ka na nga eh. Kumaga, application number pa lang, Wala pa sila application. meron na nga. Nagpasa sila sa government. Parang, ikaw, pahingi ako resibo. Di ba yung resibo may number? So, yung number na yun, yun yung gagamitin namin, i-attach namin. Nag-apply na ako ng NAMIA para dito sa person na to. So, yun. Kung denied yun, makakapagtrabaho ako ng a year. Na siguro naman yung a year na yun, enough na yun para Hindi, maka-PR na tayo dun. How about you, Rain? Anong masasabi mo? I think no matter what we choose naman, God will be with us. Pero, Amen. I got hope for, saan yan? Yung kay number 1. Pero feeling ko kasi mas familiar ka kay number 2 eh. Saka parang mas gusto mag-doon. Work-wise, you fit well with company number 2. Pero yung company number 1 kasi, marami na siyang branches most likely to be approved. Ay, hindi nila ako bibigyan ng LMIA. I mean like, yun na yun, dire-diretso ka na kasi kilala. Well, ito, ganito yun Sa job number 1, distribute yung trabaho. Kasi marami kayong workforce niya sa store. Whereas dito, hirap ka na Dito, mag-isa ka lang. Mag-isa na naman ako sa kitchen. Bugbog sarado ka lang. May helper lang ako na isa, pero kasi nga local siya eh. And na-experience ko nung talagang medyo pag nag-rush siya, talagang rush. Pero isang oras lang, isa't kalahati, ganun. Pero still, hindi naman natatapos yun dun eh. Siyempre pagkatapos nun, may preparation, may dishes. I can say kasi small town siya eh, pero may dishes, may mga cleaning, alam mo yun. So, lahat yun, sasaluhin ko ulit yun. Tulad dun sa unang-una ko. Sa previous company. So parang ganun. Na pangako pa lang. Well, medyo mahaba-haba na to, boys and girls. At pag-usapan namin ng privately. At pag-desisyon na namin. Well, kaya po ako nakangiti kasi ang galing lang dahil good problem po ang dumating, ang binigay sa atin. We got hope. Yeah. Woo! 1, 2, 3. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Ayan, ito to God be the glory. Maraming salamat kay Lord. At syempre dun sa pinsan ko na ginamit, taong ginamit sa amin, na pinilit kami pumunta ron at mag-try. Sabi niya, Kuya, there's nothing harm in trying. Baka naman sakali kaysa sa dyan na nag-aantay tayo na wala. So, agad-agad pumunta kami ron at pinatira niya kami ron. Libre lahat. All expenses paid. Pagkain, accommodation. Thank you. And hope to see you soon. Ayan. Bye! It's your boy! Bye.